Ayan, good morning mga kasama at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At for today's video guys, andito po tayo ngayon sa ating mga kambingan. Sa ngayon ay meron po tayong mga mahigit 20 kambing. At ang 10 po doon ay mga bisiro. At meron na po silang isang buwan kaya ito na po yung pagkakataon na pwede na natin silang purgahin. Bali guys, sila ay kumakain na ng mga damo sa paligid. Kahit po walang ganong damo ngayon, mga tuyo na, kumakain po sila ng mga pasyok ng palay, yung pong sanga ng palay na mga natuyo. Dayami na po yun kung tawagin dito sa amin. Bali guys, ito na rin yung time para purgahin po natin yung mga nanay nila. Kasi may isang buwan na rin po ay malapit na rin pong magtagulan dito. Mga next month po ay magtatagulan na, may mga ulan na. Pagkakataon na rin po natin dito para magpurga nang sa gayon pagdating ng tagulan ay na-deworm na po sila. Para ma-prevent na rin po natin yung yung pagdami po ng mga bulati sa kanila, dahil pag sila mga buntis na naman, kasi ang diskarte ko po rito sa gabi, pinawawalan ko po ito si Kaiju. Ayan guys, pinangalanan po ito ng aking anak, si Kaiju daw, kasi malaki. Ayan guys, medyo payat lang siya kasi wala na po talagang damo rito. Ayan, nakalahi na po ito. Ito na po yung mga lahi niya, oh. Ayan po, lalaki, oh. Mga 1 month pa lang yan, pero ang lalaki nila. At yun po yung mga pupurgahin natin. Tapos yung mga nanay po nila ay pwede na rin po nating purgahin. At samahan nyo po ako at bumili po ako dun ng pampurga. Pimbendasol po yung aking nabili. Although ang talagang pinupurga ko po sa kanila is albendazole. Ang sabi naman po nung ay pwede rin, pero yun po kasi ang pagkakaalam ko ay para para po yun sa pampurga sa mga buntis, pwede rin po, pero syempre tayo rin naman ay nag-iingat lang. Ang pupurgahin lang po natin ngayon ay yung mga nanganak na 1 month na, at saka yung mga bisiro po. Yun lang po ang pupurgahin natin. Tapos yung mga apat pa natin na mga buntis ay hindi na lang po natin pupurgahin, para po tayo nakakasiguro. Pero ang pagkakaalam ko, i-comment nyo po sa akin kung mali po yung aking nalalaman, na yung penbendazole po ay pwede po sa mga buntis. At yun din po yung sinasabi ng isang backyard breeder na ginagamit niya po yun sa mga buntis. Pero tayo guys, syempre ang tagal nating hinintay na malapit ng mga anak, tapos wag na po na lang nating purgahin, vitamins na lang po. Ayan guys, samahan niyo po ako at mag-prepare po tayo ng ating gagamitin na pampurga. Ayan guys, ito po yung ating nabiling pampurga, penbendazole. Bali guys, kulang po yung ating gagamiting syringe, kaya iuulit na lang po natin yung iba. Bali guys, ang pupurgay natin ay 8 bisiro at saka 5 inahin. So guys, yan, nalugin lang natin guys. Bali guys, ang nakalagay dito ay 0.75 ml per 10 kg po na bigat po ng ating mga kambing. Pero gagawin po natin ay 1 ml na po, para siguradong mapurga po sila at mamatay po yung kanilang mga bulati. Ayan guys, sabi rin po nila at sa pagkakaalam ko rin po, ito pong penbendazole ay po ito, pwede po sa mga buntis. Gaya nga sinabi ko kanina, nag-iingat lang din po tayo. Wag na lang po nating purgahin yung ating pong mga kambing na buntis, dahil nakakapanghinayang naman pagka po nagka-problema, kasi malapit na po silang mga anak. Bali mayroon po tayong 4 na kambing na buntis, malapit na po yung mga anak. Ayun guys, alug-alugin lang po natin at isa-isa na rin po natin ding tanggalin tong karayom po ng ating mga dahil di naman po ito magagamit. Lagay na po natin sa syringe yung ating pong pampurga, para po mamaya patak na lang po tayo ng patak sa kanilang mga bunganga. Oral po kasi ito guys.
Ayan guys, naganda na rin ako ng malit na lalagyan para po hindi makontaminate yung ating gamot. Yung matitira po ay pwede pa natin gamitin sa susunod na mga linggo. Ayan guys, so ito guys, so unahin na po natin itong mga 1 ml. Yan, 1 ml po sa isang bisiro. At yung pagkayari po mamaya ng mga bisirong iba ay iulit na lang po natin tong syringe. Kasi wala po tayo masyadong maraming syringe. Ito naman guys, lagyan natin ng 3 ml. Hati-hati na po sila. Yung pong ating mga bisiro. Ayan guys. 3. Kulang pa ng 2. Iulit na lang natin guys yung isa. At ito naman, 4 po sila. Bali 7. 7 po sila na inahin. Saka 2 barako. Ating pong bulugan ay lalagyan natin ng 3 ml. Malaki po yun eh. Mga nasa 35 kilos. Po ating mga inahin ay tigto 2.5. Guys, dagdagan pa natin kasi kulang pa po yun. Bali ang mapupurga natin ngayon guys ay guys ay 6 na bisiro at saka po yung 4 po na mga 2 inahin at 2 bulugan ang ating pong mapupurga. Tapos yung iba po ay iulit na lang po natin. Ayun guys, samahan nyo po ako para po magpurga sa ating goat house. Ayun guys, ito po, unahin na po natin tong ating bulugan. Si Taiju daw, sabi ng aking mga anak. Ito pong isang to. Tapakan. Isa. Yan guys, yung ating na pong mga bisiro ang ating pupurgahin.
dila. Ba't mo pagkano? May iba. Makulit. Tignan kita. Laki oh. Picture mo yung bilog na puti. Thumbnail. Ayun lang. Dami na nila. Hindi ko na alam yung yan guys, sugasan muna natin dahil iulit po natin yung iba. At marami pa po tayong pupurgahin. Ayan guys, nahugasan na po natin yung ating mga ginamit at iuulit na lang po natin ito bago natin itapon. Bali guys, meron pa hong 3 inahin ang hindi natin napurga at saka 3 bisiro. Ayan guys, yung inahin po natin ay tig 2.5 ml. Tapos po yung ating mga bisiro ay 1 ml. Mahina yung ano nito. Mahina yung kanyang goma. Ayan guys, ito na po yung huling batch ng ating pupurgahin. Meron pa hong 3 bisiro at 3 inahin. Ayan guys, medyo mailap na po sila. Nakita nyo naman kanina, hirap na tayo manghuli. Mailap na po sila at ipupurga na lang ho natin ito. At yung ating pong tiga video ay pumasok na rin, yung ating anak. Ayan, at pupurgahin ko na lamang po sila. Ayan guys, nangyari na po nating napurga lahat po ng ating kambing. Ang hindi lang po natin napurga yung pong ating 4 na buntis na inahing kambing. Bali guys, hindi na natin na video yung last part po kasi pumasok na po yung aking anak na taga video. At pahirapan na rin po sa paghuhuli dahil nakita po nila na hinuhuli natin sila isa-isa kaya tatakbuhan na po sila. Kaya minabuti ko na lamang pong hindi mag-video. Pero ganun lang din naman po yung pamamaraan. Pinatak ko lang po sa kanilang mga bunganga. Yung pong ating pong mga inahin ay minimum na lang po ang aking inilagay to 2.5 ml po ang aking pinatak sa kanila. Tapos yung ating pong barako na si Kaiju ay nilagyan ko po ng 3. At yung ating pong mga bisiro na 1 month old ay nilagyan ko po ng tigwa 1 ml. Bali guys, yung isang inahin pala natin ay yung kanyang anak ay ano pa lang naman siya, 2 weeks pa lang, kaya hindi ko muna siya pinurga. Ayan guys, tignan po natin sila. At mamaya na po natin sila pawawalan mga alas 9 or alas 10 ng umaga kasi kapupurga po nila. Saktong-sakto po, sa maga po tayo nagpupurga dahil wala pong laman pa yung kanilang mga butchi, mga bituka. Ay maganda po yun para po tatama talaga sa kanilang mga
alagang mga bulati. Ayan guys, tara po at isa-isay natin yung ating mga pinurgahan. Yan guys, napurga na po natin yan. Ito na po yung ating pinakamatandang inahin. Ang anak po niya ay 2 lalaki. Napurga rin po natin yung kanyang anak na 2 lalaki. Ayan po. Ito naman guys, ang anak po nito 2 babae. Ayan po sila. Mga lahi na po yan ni Kaiju. Kung mapapansin nyo po ay magaganda na po yung kanilang mga tenga at mahahaba na po yung kanilang katawan. Upgraded native na po yan. Ang lahi po ni Kaiju ay Bowang. Ito guys, dumalaga ito pero buntis na rin po ito. Ayan guys, makikita nyo naman po yung kanyang puklo, yung kanyang suso ay malapit na po yan. Siguro, mga isa lang ho siguro ito. Ito naman guys, yung ating pong bulog, si Kaiju. Medyo payat lamang po siya pero masidhi po yan mga sta. Lahat po nung mga ano natin ngayon ay anak niya na, lahi niya. Ito guys, yung isang anak po nung nauna nating pinakita, yung 2 bulugan. Ito naman po, buntis po itong inahin natin na to. Yan, hindi na natin yung pinurga. Yun po, dumalaga po yun pero buntis na rin po yan. At andito po sila, yung karamihan ng ating mga kambing. Ito guys, si Ulila. Ulila po ito, namatay yung kanyang nanay. Kasi mahinang kumain. Talagang tinamaan ng ng sakit siguro. Kasi masyadong maaga po kasing nagbuntis yung kanyang nanay. Hindi po natin naasikaso kasi busy naman po tayo sa barangay. At pinaparty na lang po natin. Tapos ang ginagawa po natin sa kanya ay manghuhuli po tayo ng isang inahin at doon po natin siya pinasususo. Ganun po yung nagiging nagiging practices natin sa kanya. Ayan guys, kung makikita nyo, siya po yung pinakamatanda na pinanganak. Pero tignan nyo po, nahuli na po yung kanyang pangangatawan. At ito guys, yung ating isang kambing na inahin. Ang anak po niya ay 2 babae. Ayun po ang kanyang anak, yon. At saka po yung andun sa dulo. Ayan, ang gaganda po ng mga lahi. Tapos ito po yung isa, yung hindi natin napurga. Ito guys, yan, ang anak po niya ay 2 lalaki. Ito po yun, anak niya, yan, 2 lalaki. Yun po saka yun, yung sa dulo na yun, oh. Ayun. Yun po yung isa nating bulugan, yung gawi doon. Nakapost na po yan. Bibenta po natin yan ng 7,000. May bawas pa. Upgraded na po yan. Ayan guys, oh, makita nyo naman, 5 months pa lang. Ayan. Ayan guys, oh, 7,000 guys, oh. Napakalaki po niyan. Going 6 months pa lang po yan pero nangangasta na. Ayaw ko lamang po kasing magka-inbreeding. Makastahan niya yung mga niya, pamangkin niya. Yan. Lahi po yan ni Kaiju, ayan, oh. Pero ang nanay po niya ay native, kaya upgraded po yan. Ito guys, mas maganda po kasi ito kaysa sa mga F1 dahil ito po kumbaga ito Australian and American, ganun po ang lahi. Kaysa naman po yung F1 na native ang nanay, Bower ang F1 lang po tawag doon. Ito guys kasi pure breed din siya, kaya lang po siya, 2 ibang lahi, 2 mataas na lahi ang pinagkunan. Bower po yung kanyang tatay, yung kanya pong nanay ay Anglo-Nubian, kaya tinawag po siyang Bowang. Ayun guys, 2 malaking lahi. Ito naman guys, yan si po yan, binebenta po natin yan 7,000 po yan guys. Sa mga kapanood, kung hilig nyo po at gusto nyo pang upgrade po sa mga native nyo, sa mga nagsisimula gaya ko, pwede po yan sa 7,000, may bawas pa lalo pagka mga subscriber natin. Ayan guys, yan po yung anak niya. Tignan nyo naman po yung lahi ni Kaiju, oh.
Native po yung nanay pero tignan nyo naman, napakaganda. Babae po yan. At yan naman po ay yung susunod na nating mga palalakihin na mga breeder. At sila na po yung magtutuloy ng ating backyard farming. Ito guys, anak po nito, nag-iisang anak po yan. Anak po siya noon. Yun. Ayan, update ko na po kayo lahat sa aking mga alagang kambing. Pasensya na po at hindi tayo masyadong nakakapag-video. Dahil busy po tayo sa barangay. Marami pong problema ang barangay na ating sinusolusyonan. Gaya po ngayon tag-init, wala pong marami po sa aming mga kabarangay ang natutuyo na ang kanilang mga poso. Kaya kami po ay nagdi-distribute ng tubig sa bahay-bahay. Ayan. Paalam na po at hanggang dito na lamang po yung aking video. Maraming salamat po sa pagsuporta. Yan, paalam na po.